Uuwi ako pagkalipas ng 5 buwan. Alam mo naman na hindi kita matitiis, di ba? Sabi ni Warren kay Alexa habang magkayakap silang dalawa. Nasa airport siya ng mga sandaling yon at susunod ng tatawagin ng flight ng nobyong si Warren. Pupunta ito sa Italy at doon magtatrabaho bilang chef. Tumulo ang luha ni Alexa ng mga sandaling yon dahil paniguradong maninibago siya ngayon na wala na ang kasintahan, lalo at palagi silang magkasama. Pero kailangan niyang tiisin yon para sa future nila dahil ginagawa yun ng kasintahan para sa kanilang dalawa. Kung siya ang tatanungin, mas gusto niya na dito na lamang ito. Pero hindi naman siya pwedeng humadlang sa pangarap nito, lalo na at malaki ang sahod doon. Hihintayin kita, baby. Mag-iingat ka doon, ah. Bili niya rito. Hinalikan nito ang tuktok ng kanyang ulo. Oo naman, lagi akong tatawag sa'yo. Pag uwi ko, yayayain na kitang magpakasal. Sabi pa nito na ikinatuwa naman niya. Sa 3 taon nilang magkasintahan, ay sa wakas ay matutupad na ang pangarap nilang bumuo ng sariling pamilya. Pangahawakan ko yung pangako mo, baby. Punong-puno ng emosyong sabi niya. Tiningala niya ang kasintahan at hinalikan ito sa labi. Saglit lamang yon dahil nakakahiya sa maraming tao. Nang tinawag na ang bansang susunod sa departure, ay kumalas na si Alexa sa pagkakayakap sa nobyo at pinahid ang luha na dumadaos-dos sa kanyang mga pisngi. Naglakad na paalis si Warren habang kumakaway ng pamamaalam sa kanya. Kinagat niya ang ibabang labi habang kumakaway sa kasintahan. Alam mo bang may bago tayong marketing manager? Sabi nila, gwapo raw ito. Oh my gosh! Excited na ako makita siya. Tili ni Karen na may kasamang gigil pa. Narito sila ni Alexa sa kantin nang malapit sa kumpanya at nanananghalian. Iba talaga kumalap ng impormasyon ng kaibigan niya. Tinatamad niyang tiningnan si Karen. Ang hilig mo naman kasi sa gwapo, Karen. At saka, hindi ako interesado sa kanya. Sabi niya sa nababagot na tinig. Inirepan siya nito. Ang KJ naman nito. Oo na, ikaw na ang may love life. Sabi nito. Sumubo ito at saka nilunok. Kumusta naman si Warren sa Italy? Tanong nito pagkuwan. Patapos na rin naman silang kumain ng mga sandaling yon. Bumuntong hininga siya. Sa totoo lang, kagabi pa ito hindi nagpapadala ng mensahe o tumatawag man lamang. 1 linggo na si Warren sa Italy. Naiintindihan naman niya ito, lalo at talagang busy ito sa trabaho. Hindi niya maiwasang malungkot habang napapailing. Hindi pa siya tumatawag eh. Namimiss ko na nga siya. Sabi niya. Nag-angat siya ng tingin para tingnan ang ekspresyon ng mukha ng kaibigan. Kitang-kita niya ang lungkot sa mukha nito. Naaawa ito siguro sa kanya sa sitwasyon niya. Huminga ito ng malalim. Naku, baka busy lang. Sabi nito at tumangu-tango siya. Baka nga, halika na nga. Huwag mo nang isipin si Warren. Punta muna tayo sa mall habang may oras pa tayo. Sabi nito sabay kidnat. May malapit kasing mall dito sa kantin. Ngumiti siya. Mabuti pa nga. Sabi na lamang niya at sabay silang lumabas ng kantin. Sobrang nagpapasalamat siya dahil may kaibigan siya na kagaya ni Karen. Kahit na minsan ay may pagkamaldita ito, ay talaga namang maaasahan itong kaibigan. Nagtitipon-tipon ang mga marketing staff ng umagang yun para ipakilala ang bagong marketing manager nila. Siniko siya ni Karen. Ayun na, ipapakilala na ang bagong marketing manager. Sabi ni Karen na halatang kinikilig. Napabuntong hininga na lamang siya. Magsasalita na sana siya nang biglang bumukas ang pintuan ng opisina at pumasok si Kenneth Talavera, ang vice president ng kumpanya. At dahil na-promote si Ryan, kaya kinakailangan natin ng bagong marketing director. At itong bagong marketing director natin, talaga namang mapagkakatiwalaan at sobrang bait. Walang iba kundi si John Oclima. Sabi nito, kasabay ng pagsenya sa labas. Mukhang naroon sa labas ang lalaki at hinihintay na papasukin siya. Napasinghap ang lahat ng mga kadalagahan na naroon nang pumasok si John. Oh my gosh! Ang gwapo! Mahinang pagtili ni Karen
na nasa aking tabi. Binulungan niya ito. Tumahimik ka nga! Saway niya rito. Nagtungo si Jan sa gitna at nagpakilala. Iginala nito ang tingin hanggang sa magtama ang kanilang mga mata. Siniko ulit siya ni Karen. Uy, bruha! Nakatingin sa'yo! Sabi nito na animoy kinikilig. Nakaramdam siya ng pagkailang. Sa totoo lang, gwapo talaga ito at maganda ang tindig. Pagkatapos nitong magpakilala, ay naupo na sila sa kani-kanilang cubicle. Nang sumapit ang tanghalian, ay lumabas na siya ng opisina at nagtungo sa elevator. Habang hinihintay na bumukas ang elevator, ay may tumabi sa kanya. Hindi niya lang yun pinansin hanggang sabay silang pumasok sa loob. Natigilan siya nang makita kung sino yon. Walang iba kung hindi si Jan. Magla-lunch ka na? Tanong nito. Hindi niya yun tiningnan. Ah, oo. Hindi ko kasama si Karen dahil magkaiba kami ng time. Sabi niya. Nang nasa kantin siya, ay nag-order na siya ng ulam dahil may kanin naman siya. Kitang-kita niya si Jan na nagtungo sa kanyang likuran. Nang ibigay sa kanya ang in-order niya, ay naghanap na siya ng mesang uupuan. Nakakita siya ng bakanteng mesa malapit sa bintana. Nagtungo siya roon at naupo. Nang mailapag ang pagkain sa mesa, ay naupo na siya. Pwede bang makishare? Tanong ng isang baritonong boses na walang iba kung hindi si Jan. Napatingala siya para tingnan ito. Nakangiti ito na mas nagpadagdag pa ng kagapuhan nitong taglay. Kinastigo niya ang sarili. Hindi dapat siya na-attract dito dahil may kasintahan na siya. Hindi maiwasang matitigan ni Jan ang dalaga ng mga sandaling yon habang hinihintay ang sagot nito sa tanong niya. Hindi niya alam, pero kanina habang nagpapakilala siya, ay nagtama ang kanilang mga mata at bigla na lamang lumakas ang tibok ng kanyang puso. Kaya nang nalaman niya ang oras ng lunch break nito, ay nakisabay na siya. Gusto niya itong makilala. Ngumiti ito na naging dahilan para lumabas ang dimple nito sa kaliwang pisngi. Sure, upo ka na, sabi nito. Wala na siyang sinayang na sandali. Umupo na siya sa bakanteng upuan sa tapat nito. Nagsimula na silang kumain. Kanina papatingin-tingin ang dalaga sa cellphone nito. May hinihintay ba itong text o tawag galing sa kasintahan? Hindi niya maiwasang makaramdam ng paghihinayang sa isiping yon. Inilahad niya ang kamay rito. Jan o klima pala. Sabi niya habang may nakapaskil ng ngiti sa mga labi. Nag-aalinlangan pa ito pero pagdaka ay tinanggap rin ang pakikipagkamay niya. Alexa Gonzalez, sabi nito na kaagad na hinila ang kamay. Salamat pala sa pagpapaunlak sa akin na makasabay ka sa pananghalian. Sabi niya, tipid naman itong ngumiti. Ah, wala yun. May hinihintay kang message? Kanina ka pa kasi tumitingin sa cellphone mo. Hindi niya napigilang sabihin. Nag-angat ito ng tingin. Patapos na rin sila sa pagkain. Oo, yung boyfriend ko. Hanggang ngayon kasi wala pang text o tawag. Mag-iisang buwan na. Sabi nito sa malungkot na boses. Napakunot noo siya. Mag-iisang buwan na. Grabe naman yon. Paano nito natitiis ang isang magandang dalaga na kagaya ni Alexa? Asan bang boyfriend mo? Curious nitong tanong. Nasa ibang bansa. Nagtatrabaho siya doon bilang chef. Napatango-tango siya. Sobrang tagal naman ng isang buwan na hindi siya magparamdam. Hayaan mo lang. Kapag tumawag siya, tanungin mo kung bakit hindi siya tumatawag sa'yo. Sabi niya. Napatitig sa kanya ang dalaga. Nawari nagtataka. Pagdakay matamis itong napangiti. Salamat sa payo. Sabi nito. Walang anuman. Nanatili pa sila sa kantin ng ilang minuto at nagkwentuhan ng mga bagay-bagay hanggang sa maging palagay na ang loob nila sa isa't isa at napagpasyahan na maging magkaibigan. Bali inalok niya ito at agad naman ito yung tinanggap. Salamat sa pagtanggap sa alok ko bilang kaibigan mo. Sinsero niyang sabi habang naglalakad sila patungo sa elevator. Saglit siya nitong tinapunan ng tingin. Wala yun. Mabait ka kaya. Walang dahilan para hindi ko tanggapin ang iyong pakikipagkaibigan. Sabi nito. Napangiti na lamang siya at sabay na silang pumasok sa loob.
Nang gabing yon, ay kinailangan ni Karen na mag-overtime, kaya hindi sila magkakapanabay sa pag-uwi. Humingi pa nga ito ng pasensya, nadagli naman niyang sinaway. Ayos lang yon, dahil maaga pa naman, kaya magko-commute na lamang siya. Nasira kasi ang kotse niya, kaya wala siyang nagawa, kung hindi ang mag-commute na lamang. Mabuti na lamang at maaga ang out niya ng araw na yon. Naghintay siya sa labas ng pampasaherong tricycle nang may humintong kotse sa kanyang harapan. Bumaba ang sakay noon na walang iba kung hindi si John. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya nang makita ito, lalo na nangitian siya nito habang papalapit sa kinaroroonan niya. Sakay na, paanyaya nito. Naku, wag na. Magko-commute na lang ako. Maaabala pa kita. Lalo at hindi mo naman madadaanan ng apartment ko. Sabi niya. Nakatira lamang siya sa apartment dahil sa trabaho. Ang magulang niya ay nasa probinsya, samantalang siya ay nasa Maynila para maghanap buhay. Okay lang yon, halika na. Sabi nito at hinawakan ang kamay niya. Natigilan siya sa ginawa nito. Iginiya siya nito sa passenger seat saka binuksan ang pinto. Sakay na. Sabi nito na dagli naman niyang sinunod. Sumakay siya at ito naman ay sumakay na rin sa driver seat. Hindi niya alam pero kapag kasama niya ang binata ay gumagaan ang pakiramdam niya. Nakakalimutan niya ang problema niya, lalo na ang problema niya sa kanyang boyfriend. Hindi maiwasang mapatingin si John kay Alexa habang tinatahak nila ang daanan papunta sa apartment nito. Hindi man sabihin ng dalaga, ay kitang-kita niya ang lungkot sa mga mata nito. Nag-iisip siya ng paraan para mapasaya ito. Nang may makita siya sa di kalayuan ng gotohan, nilingon niya ang dalaga. Gusto mo bang dumaan sa gotohan? Tanong niya rito. Lumingon naman ito sa kanya at ngumiti. Sure, sabi nito. Nang marating nila ang gotohan, ay ipinarada niya sa gilid ang kotse at pinagbuksan niya ng pintuan ng dalaga at sabay silang nagtungo sa loob. Naupo sila sa isang bakanteng mesa. Lumapit sa kanilang isang babae na sa tansya ay nasa edad 30 pataas saka kinuha ang order nila. Nagparamdam na bang boyfriend mo? Nag-aalala niyang tanong. Umiling ito at malungkot na napangiti. Hindi pa, pero iba yung pakiramdam ko. Hindi kaya may ibang babae na siyang pinagkakaabalahan? Ayaw ko mang-isipin, pero hindi ko maiwasan, lalo at malayo kami sa isa't isa. Napakagatlabi ito. Pinangahawakan ko ang sinabi niya na pagdating niya, yayayain niya na akong pakasal. Sabi nito at hindi nakaligtas sa kanyang paningin ang luhang tumulo sa mga mata nito. Dagli nito yung pinunasan. Naikuyom niya ang kamao. Bakit naaatim ng boyfriend nito nasakta ng isang kagaya ni Alexa? Bumuntong hininga siya at hinawakan ang kamay nito na nasa ibabaw lamang ng mesa. Napatingin ito sa kanya. Makipaghiwalay ka na, kaysa yung ganyang nahihirapan ka. Sabi niya sa seryosong boses. Tumangu-tango ito. Mabuti pa nga. Salamat sa pagpapagaan ng loob ko. Sabi nito at ngumiti. Sakto naman na dumating na ang order nila. Wala yun. Kain na tayo. Ikain na lang natin ang mga hindi magagandang nangyayari. At least nabusog tayo, di ba? Biro niya na ikinatawa nito. Napatitig siya rito. Mas lalo itong gumaganda habang tumatawa. Napakunot-noo ito. Bakit? May dumi ba ako sa mukha? Sabi nito. Umiling-iling siya. Wala. Mas gumaganda ka kapag tumatawa. Kaya ay dapat lagi kang masaya. Puri niya na ikinayuko nito ng ulo. Pansin niya ang pamumula ng pisngi ng dalaga. Kain na lang tayo? Sabi nito at nagsimula ng kumain. Kumain na rin siya. Nang matapos na silang kumain, ay umalis na sila at inihatid ang dalaga sa apartment nito. Salamat sa paghatid. Salamat din sa mga joke mo na bentang-benta. Sabi nito habang tumatawa. Wala yun. Pumasok ka na para makapagpahinga ka na. Sabi niya. Nilapitan niya ang dalaga at hinalikan sa noo. Natigilan ito sa ginawa niya. Hindi niya alam, pero ng mga sandaling yon, ay yun ang gusto niyang gawin rito. Good night. Kapag kailangan mo ko,
Tawagan mo lang ako at darating ako. Sabi niya sa katumalikod na at nagtungo sa kanyang kotse. Pumasok roon at pinausad ang sasakyan paalis. Habang nasa daan ay napagtanto niya na hindi lamang niya gusto ang dalaga. Mahal niya na ito. Nagmahal ako ng babaeng may mahal ng iba. Sabi niya sa sarili. Hindi maiwasang mapangiti ni Alexa habang nakahiga sa kama. Magmula nang hindi na magparamdam si Warren sa kanya, ngayon lamang niya naranasan ang ganitong pakiramdam na para bang ligtas siya at hindi siya nag-iisa. Nagkakagusto na ba siya kay John? Huminga siya ng malalim at akmang ipipikit ang mga mata nang biglang tumunog ang cellphone niya. May nagpadala ng mensahe sa kanya through Messenger. Inabot niya ang cellphone na nasa tabi ng kanyang unan at tiningnan kung sino yon. Nagsalubong ang kanyang mga kilay nang makitang message request yon. Inopen niya yon at kumunot noo ang kanyang noo sa isang dami account na yon. Binuksan niya yon at ganoon na lamang ang pagkagimbal niya nang makita ang mga litratong pinadala nito. Walang iba kung hindi si Warren na may kasamang babae at ang isa ay naaktuhang naghahalikan. Napahawak siya sa kanyang dibdib dahil biglang sumikip yon. Kaya pala walang paramdam. May ibang babae na pala. Sabi niya sa sarili at bahagyang natawa. Napakagatlabi siya para pigilin ang luhang gustong kumawala sa kanyang mga mata. Biglang tumunog ang cellphone niya. Tumatawag si John. Sinagot niya yon. Hello? Sabi niya. Sinikap ang sarili na maging maayos magsalita. Matulog ka na. Bakit gising ka pa? Tanong nito. Doon ako mawala ang hikbing pinipigilan niya. Shit! Anong nangyayari, Alexa? Natataranta nitong tanong. Mas lalo siyang napahikbi. Niloko ako ni Warren dyan. Sabi niya sa pagitan ng paghikbi. Pupuntahan kita ngayon. Hintayin mo ko. Sabi nito at namatay na kaagad ang tawag. Hindi niya alam, pero ng mga sandaling yon ay nakaramdam siya ng kasiyahan dahil pupuntahan siya ng binata. Pero nananaig pa rin ang sakit sa dibdib niya dahil sa panloloko ni Warren. Kalahating oras din ang lumipas nang may sunod-sunod na katok sa pintuan. Tumayo siya at pinagbuksan ito. Nag-aalalang mukha ni John ang bumungad sa kanya. Lumapit ito sa kanya at ikinulong ang kanyang mukha sa mga palad nito at pinakatitigan siya. Ayos ka lang? Sobrang nag-aalala ako sa'yo. Sabi nito. Nagbaba siya ng tingin. Iginiya siya nito sa sofa at doon sila naupo. Ikwinento niya ang nangyari habang hawak nito ang kamay niya. Nang matapos siya, ay niyakap siya ng binata. At least nalaman mo na ngayon ang dahilan kung bakit hindi siya nagpaparamdam sa'yo. Sabi nito habang hinahagod-hagod ang kanyang likod para pagaanin ang loob niya. Humiwalay siya sa pagkakayakap rito at tinitigan sa kanginitian. Salamat, Jan. Salamat dahil lagi kang nandito sa tabi ko para pagaanin ang loob ko at para suportahan ako. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Sabi niya. Ngumiti ito at hinalikan ng kanyang noo. Wala yun, Alexa. Ginagawa ko lang to ng walang hinihinging kapalit. Kaibigan mo ko, kaya ginagawa ko ito. Sabi nito. Napansin niya na parang ang bigat ng pagkakasabi nito sa salitang kaibigan. Pwede bang dito ka matulog? Alok niya rito. Oo naman. Nagdala na rin ako ng uniforme at baka alokin mo ko na dito matulog. Sabi nito na natawa. Natawa na rin siya. Gabi na kasi at baka mapuyat ka. Sabay na lang tayo pumasok sa trabaho bukas. Sabi niya. Kitang-kita niya ang pagngisi nito sa hindi malamang kadahilanan. Tumayo ito at laking gulat niya nang buhatin siya ng binata. Ano ba dyan? Ibaba mo ako. Sabi niya na natatawa. Alam ko na nanghihina ka ngayon dahil sa pag-iyak, kaya binuhat na kita. Sabi nito na natatawa rin. Hinayaan na lamang niya ito at isinandal ang ulo sa dibdib nito saka ipinikit ang mga mata. Nagising si John na mukha ni Alexa ang una niyang nabungaran. Dapat nasa lapag siya matutulog pero nagising ito at sinabing tabi sila matulog. Maluwag naman ang kama nito, kaya ayos lang. Pero bilang isang lalaki,
ay hindi niya maiwasang makaramdam ng kakaiba. Pero dahil nire-respeto niya ang dalaga, ay pinigilan niya ang sarili. Hinawi niya ang buhok na tumatabing sa mukha nito at pinakatitigan ito. Ang ganda mo talaga kahit natutulog. Sabi niya kahit hindi nito yun naririnig. Nagising rin si Alexa at nagtitigan sila. Ngumiti ito. Good morning. Bati nito. Good morning din. Sabi niya. Bumangon na siya. Ako nang magluluto ng agahan natin. Sabi niya at dali-daling bumaba ng kama. Wag na, ako na lang. Hayaan mo na akong gawin to. Minsan lang naman to. Sabi niya at kinindatan nito. Natawa ito. Okay, ikaw ang bahala. Pagsang-ayon nito. Lumabas na siya ng kwarto at nagtungo ng kusina. Saka tumingin sa ref nito nang pwedeng lutuin ang agahan. Nang makita ang bacon, ayun ang niluto niya. Napakaswerte naman ang magiging girlfriend mo. Dahil tiyak na pagsisilbihan mo siya. Mas lalo na kapag naging asawa mo na. Sabi ni Alexa na hindi niya napansin na nakaupo na pala sa mesa. Lumingon siya rito. Yun nga ang problema eh. Yung babae na gusto kong maging girlfriend ay may mahal ng iba. Sabi niya na hindi maiwasan na malaki pa niyo ng lungkot. I'm sorry to hear that. Sabi nito at nagbabari ng tingin. Lutuin ko lang to at sabay na tayo mag-agahan. Sabi niya at tinapos na ang niluluto. Nang matapos, ay inihanda niya yun sa mesa at sabay silang nag-agahan. Anong plano mo ngayon? Tanong niya pagkuwan. Nag-angat ito ng tingin at tiningnan siya. Makikipaghiwalay ako sa kanya. Susubukan kong makipaghiwalay sa kanya mamayang gabi. Baka sakaling sagutin niya ang tawag ko. Sabi nito. Ramdam niya sa boses nito ang sakit. Hinawakan niya ang kamay nito na nasa mesa. Malalampasan mo rin yan. Pagsubok lang yan sa'yo. Basta lagi mong tatandaan na nandito lang ako para damayan ka. Dahil mahal kita. Sinadya niyang bitinin yon. Napasinghap ito. Mahal kita bilang kaibigan. Ngumiti lamang ito at nagpasalamat. Saka tinapos na nila ang agahan at sabay na pumasok sa trabaho. Nang gabing yon, ay inihatid siya uli ni John dahil pinapaayos pa lang niya ang kotse niya. Pagkatapos itong magpaalam, ay umalis na agad ito. Magaan ang kanyang loob dahil naaaliw siya at nakakalimutan niya ang ginawang panluloko sa kanya ni Warren. Speaking of Warren, balak na niya makipaghiwalay rito. Susubukan niya makipag-usap rito mamaya at makipaghiwalay na rin. Pagkatapos kumain ng hapunan, ay nagtungo siya sa kanyang kwarto. Pagkatapos niyang magbihis, ay tumunog ang cellphone niya. Tiningnan niya ang cellphone at nakita niyang si Warren ang tumatawag. Biglang lumakas ang kabog ng dibdib niya. Pinakalma na muna niya ang sarili bago sinagot ang tawag. Warren? Panimula niya. Alexa, Han, pasensya na. Pinutol na niya ang iba pang sasabihin nito. Dahil may iba ka ng babae, di ba? Warren, mabuti at tumawag ka. Dahil ngayon pa lamang, makikipaghiwalay na ako sa'yo. Tapusin na natin to. Huwag mo na akong gawing tanga. Sabi niya sa determinadong boses. Han, wala akong ibang babae. Kung sino man ang nagpadala niyan, tiyak na gusto niya lang tayong sirain. At saka kaibigan ko lamang yon. Siya ang kusang humalik noon. Please Alexa, maniwala ka naman sa akin. Pagsusumamo nito. Basta, tapos na tayo Warren. Sabi niya at pinatayan agad ito ng tawag. Nang mga sandaling yon, ay gumaan ang pakiramdam niya. Nakabihis si Alexa ng mga sandaling yon at hinihintay si John. Linggo ngayon at ang usapan nila ay magpo-food trip dito sa bahay. Napangiti siya dahil si John na yon. Dali-dali siyang nagtungo sa pintuan at binuksan yon. Tumambad sa kanyang harapan ang gwapong mukha ni John. Good morning, beautiful. Puri nito at pinasadaan siya ng tingin mula ulo hanggang paa. Good morning din, handsome. Balik biro niya na ikinatuwa nila pareho. Nilugan niya ang pagkakabukas ng pintuan para makapasok ito. May dala itong isang supot ng pagkain na ang laman ay junk foods. Iginiya niya ito sa salas. Dito na lang tayo kumain para makapanood tayo. Sabi niya. Sandali lang ah, kukunin ko lang yung niluto kong Shanghai. Sabi niya at nagtungo sa kusina.
Nagsimula na silang mag-food trip habang nanunood ang tagkukwentuhan. Bale 1 buwan na rin ang lumipas, simula nang makipaghiwalay siya kay Warren. At sa 1 buwan na yon, ay naging malapit sila ni John. Naging palagay na ang loob nila sa isa't isa. Aminin man niya o hindi, ay parang mas higit na sa pagkagusto ang nararamdaman niya sa binata. Pero natatakot siyang umamin dahil baka hindi sila parehas ng nararamdaman. Salamat at may oras ka sa akin ngayon, sabi ni John habang titig na titig sa kanyang mga mata at gahibla na lamang ang layo nila sa isa't isa. Ngumiti siya. Salamat din, sabi niya. Dahan-dahan itong inilapit ang mukha sa kanya at wala siyang nagawa, kundi ipikit na lamang ang mata at hintayin ang paglapat ng labi nito sa kanyang labi. Naibuka niya ang bibig nang tuluyang lumapat ang labi nito sa kanyang labi. Kusang gumagalaw ang labi niya nang tugunin ang halik nito. Gusto kita, Alexa. Noong unang kita ko pa lamang sa'yo, nagustuhan na kita. Pero habang tumatagal, ay napagtanto ko na mahal na pala kita. Sabi nito habang titig na titig sa kanya. Mahal siya ni John? Mahal mo ko? Nagtataka niyang tanong. Pinisil nito ang ilong niya. Hindi pa ba halata? Sabi nito na natatawa. Inirapan niya ito. Malay ko ba? Di ba may nagugustuhan ka na may mahal ng iba? Tanong niya. Ngumisi naman ito. Ikaw kaya yung tinutukoy ko. Ngayong hiwalay na kayo ni Warren, siguro naman pwede na akong manligaw sa'yo. Seryoso nitong tanong. Kitang-kita niya ang pangamba sa mga mata nito. Pangamba na baka hindi siya pumayag, naligawan siya nito. Tumangu-tango siya. Napasuntok ito sa hangin na ikinatawa niya. Yes! Sabi nito na mas lalong ikinatawa niya. Nagpatuloy sila sa food trip nila habang nagkwekwentuhan at ng mga sandaling yon ay nag-uumapaw ang puso niya sa kagalakan. Makalipas ang 2 buwan na panliligaw ni John kay Alexa, ay sinagot niya ang binata. Naging maganda at maayos ang 1 linggo nilang relasyon. At mas nakilala niya ng lubos ang binata at naging palagay sila sa isa't isa. Gabi na nang makauwi siya galing sa trabaho. Hindi niya nakita si John buong maghapon sa trabaho dahil nagpaalam ito na uuwi muna sa kanila. Sa susunod daw, ay ipapakilala siya nito sa mga magulang nito na ikinasiya naman niya. Ipapasok na sana niya ang kotse sa loob ng compound nang may nakita siyang sasakyan sa isang tabi. Napakunot noo siya. May bisita siya. Nang maipark ang kotse, ay lumabas na siya. Sakto naman na bumukas ang pintuan ng kotse na naroon sa labas. Nanlaki ang mga mata niya nang mapagsino kung sino yon. Walang iba kundi si Warren. Binundol ng kaba ang dibdib niya, pero pinanatili niyang kalmado ang sarili. Alexa, sabi nito habang papalapit at titig na titig sa kanya. Binigyan niya ito ng masamang tingin. Anong ginagawa mo rito, Warren? Huminto ito ng ilang metro na lamang ang layo sa kanya. Nandito ako para makipag-ayos, para balikan ka. Oo, natukso akong makipagrelasyon sa iba. Pero hindi pa rin nila matutumbasan ang pagmamahal na ibinibigay mo sa akin. Ibang-ibang pagmamahal mo, kaysa sa pagmamahal na kaya nilang ibigay sa akin. Please, Alexa, ayusin natin to. Ramdam niya sa mga sinasabi nito ang sinseridad. Pinakiramdaman niya ang sarili. Wala siyang nararamdaman na katiting na awa at pagmamahal dito dahil napunan yun ni John. I'm sorry pero may mahal na akong iba. Siya ang naging sandalan ko nung kailangan kita. Siya ang laging nandyan para pasayahin ako. Ngumiti siya. Mahahanap po rin ng babaeng para sa'yo, Warren. Hindi siguro tayo ang para sa isa't isa. Sabi niya. Mas lalo pa itong lumapit sa kanya. Pwede ba kitang yakapin kahit ngayon lang? Sabi nito. Tumango siya at siya na ang kusang yumakap rito. Patawarin mo ako kung nasaktan kita, Alexa. Sabi nito sa seryosong tinig. Napatingin siya sa daan na may humintong kotse roon. Nanlaki ang mga mata niya nang mapagsino kung sino yon. Walang iba kundi si John. Kumalas siya sa pagkakayakap kay Warren. John! Sigaw niya pero huli na dahil umalis ng sasakyan. Hindi pwede to. Baka iba ang pakahulugan niya sa pagyayakapan nila ni Warren. Bago pumasok si Alexa
ay tinawagan muna niya si John, pero out of coverage ito. Hindi niya maiwasang kabahan. Hindi kaya galit ito. Baka iba ang pakahulugan nito sa nangyari kagabi. Pagdating niya sa opisina, ay naroon ang iba niyang katrabaho. Tumabi sa kanya si Karen. Mamimiss mo siguro si John, no? Tanong nito sa kanya. Napakunot noo siya sa sinabi nito. Mamimiss? Anong ibig mong sabihin? Tanong niya na naguguluhan. Tiningnan siya ni Karen na makikita ang pagtataka sa muka. Nag-file siya ng leave. Narinig lang ni Cheska kanina na pupunta raw siya sa Bataan para bisitahin ng kanyang lolo at lola. Lumambot ang ekspresyon ng mukha nito. Bakit wala kang alam? Hindi ba dapat alam mo yon? Kasi boyfriend mo siya. Nag-aalala nitong tanong. Napakagatlabi siya para pigilin ang luha na gustong kumawala sa kanyang mga mata. Masakit sa parte niya na wala man lang itong sinabi sa kanya. Hindi man lang siya nito hinintay na makapagpaliwanag man lamang. Tumayo siya at isinukbit ang bag sa balikat. Pupuntahan ko siya sa bahay niya. Baka sakaling hindi pa siya nakakaalis. Sabi niya at dali-daling lumabas ng opisina. Hindi niya pinansin ang tawag sa kanya ni Karen. Siguro, siya naman ang gagawa ng paraan para manatili ito sa tabi niya. At para makapagpaliwanag na rin siya rito na mali ang iniisip nito. Ang lakas ng kabog ng dibdib niya habang nasa biyahe. Sana maabutan niya ito. 30 minutos na rin ang inabot ng pagbabiyahe niya hanggang sa marating niya ang bahay ni John. Bahay ito ng tiyahin niya na ipinahiram muna pansamantala rito. Pumasok siya sa loob ng compound at saktong papalabas na si John noon na may bitbit na bag. Bago pa man ito makaharap sa gawin niya, ay nagsalita na siya. So aalis ka? Iiwan mo ko? Tanong niya. Natigilan ito at tumingin sa gawin niya. Napaawang ang labi nito nang makita siya. Para saan pa? Tiyak naman na nagkaayos na kayo ni Warren. Alam ko naman na mas matimbang ang pagmamahal mo sa kanya kaysa sa akin. Sabi nito na mahihimigan ang pagtatampo at sakit na nararamdaman nito ng mga sandaling yon. Lumapit siya rito. Nakatingin lamang ito sa kanya. Sinasalubong niya ang tingin nito. Nakipagtitigan siya rito. Ikaw ang pinili ko dyan. Bakit ko naman pipiliin ng isang tao na niloko ako? Ikaw ang mahal ko. At wala nang iba. Ikaw ang laging nariyan sa tabi ko kapag kailangan ko ng kausap. At kailanman, hindi ko pinagsisisihan na pinili kita. Dahil ikaw ang mahal ko. Sabi niya. Binitawan nito ang hawak na malaking bag na naglalaman ng gamit nito. At nilapitan siya at hinapit sa bewang. I'm sorry. Nagpadala ako sa selos ko kay Warren. Hindi ko malang inisip na pakinggan muna ang side mo bago ako nagdesisyon na iwasan kita. Patawarin mo ako. Sabi nito. Ngumiti siya at ngumuso. Halikan mo na lang ako. Sapat na yun para mapatawad kita. Sabi niya at ipinalibot ang kamay sa leeg nito. Hinapit siya ni John papalapit sa katawan nito at mabilis na siniil ng halik sa labi. Nang matapos ay pinagdikit nito ang kanilang noo. Paano mo nalaman na aalis ako? Tanong nito. Nalaman ko kay Karen. Sabi niya na inirapan nito at saka kinurot sa tagiliran. Huwag mo nang uulitin yun ha. Paggalit na sabi niya. Lumamlam ang mukha nito. Sorry, hindi na mauulit. Sabi nito. Ramdam naman niya ang sinseridad sa boses nito. Ngumiti siya at mabilis na hinalikan sa labi. Hayaan na natin yon. Ngayon, magsimula tayong gawin ang istorya ng love story natin. Mahal na mahal kita dyan. Madamdamin niyang pahayag. Pinakatitigan siya nito. Mahal na mahal din kita, Alexa. Ikaw ang bumubuo sa pagkatao ko. At hindi na kita pakakawalan pa. Sabi nito at muling nagtagpo ang kanilang mga labi. Nang mga sandaling yon ay alam niya na kumpleto na siya dahil natagpuan na niya ang lalaking makakasama niya habang buhay. Makalipas ang 4 na buwan ay nagpasya ang magkasintahan na sina Alexa at John na magpakasal. At makalipas din ang 4 na buwan at eto nga, 4 na buwan ng buntis si Alexa. At masaya si John nang malaman yon dahil magiging ama na siya. Ngayon
ay narito siya sa opisina ng presidente dahil may mahalaga raw itong sasabihin sa kanya. Kinakabahan siya ng mga sandaling yon habang hinihintay ito na matapos sa kausap sa telepono. Isa lamang ang ibig sabihin nito, mapopromote na siya. Nang matapos ito, ay hinarap siya. Sa nakalipas na ilang buwan na pagiging marketing manager mo, ay nakakitaan ka namin ng kahusayan at kagalingan sa posisyon na binigay namin sa'yo. Kaya bilang gantimpala, ay itataas ko ang posisyon mo bilang isang manager-director. Sabi nito na naging dahilan para mapatayo siya. Talaga po? Gulat niyang sabi na ikinatawa nito. Tumangu-tango ito, siya tumayo at inilahad ang kamay sa kanya. Congratulations, Mr. Oclima. Tiyak na matutuwa ang misis mo niyan. Sabi nito na may ngiti sa labi. Maraming salamat po, sir. Sabi niya. Pagkatapos ng pag-uusap nila, ay umuwi na rin siya para ibalita sa asawa ang magandang balita. Pagkarating sa bahay, agad siyang pumasok sa loob. Lumambot ang ekspresyon ng mukha niya nang makita ang asawa na natutulog sa sofa at mukhang nakatulugan nito ang paghihintay sa kanya. Nilapitan niya ang asawa at dahan-dahan itong binuhat. Nagmulat ito ng mga mata. Mahal, nandito ka na pala. Wait, ipaghahanda kita ng pagkain mo. Ibaba mo ako, mahal. Sabi nito. Umiling siya. Kumain ka na ba? Kung kumain ka na, hindi mo na kailangan na ipaghanda ako. Ako nang bahalang mag-prepare ng kakainin ko. You need to rest. Kumain na ako, mahal. Gutom na kasi ako kanina. At sinabi mo rin kasi nagagabihin ka. Kaya nauna na ako. Sabi nito sa malungkot na tinig. Nang marating niya ang kwarto, ay ibinaba niya ang asawa sa kama. Okay lang yun, mahal. Kailangan mong kumain ng maaga para sa baby natin. Patulog ka na. Tatabihan kita pagkatapos kong kumain. Pero sa ngayon, tatabihan muna kita. Sabi niya at sumampa na sa kama. Masuyong ngumiti si Alexa. Salamat, mahal. Napagod din ako kaya kailangan ng rest. Sabi nito at dahan-dahang ipinikit ang mga mata. Hinalikan niya sa noong asawa sa kamasuyong pinakatitigan. Nang mga sandaling yon ay wala na siyang mahihiling pa dahil binayayaan siya ng asawang mabait at mapagmahal. Bukas na niya sasabihin rito ang magandang balita niya rito. Good night, mahal. Mahal na mahal kita. Sabi niya at kinintala ng isang halik sa labi ito. Saka umalis sa kama at nagtungo sa kusina para maghapunan. Labis na kasiyahan ang nararamdaman niya ng mga sandaling yon.